May hustisya ba kapag ang kapangyarihan ay sinusubok sa Pilipinas maliban sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte? Ang mga kaganapan kaugnay kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay patuloy na naglalantad ng mas malalim na tanong tungkol sa pananagutan. Ang naging desisyon ng International Criminal Court na tanggihan ang jurisdiction challenge at ipagpatuloy ang proseso sa yugto ng confirmation of charges ay hindi lamang isang teknikal na hakbang. Ito ay malinaw na senyales na ang usapin ay umabot na sa antas na hindi na basta maitatabi o mawawala sa atensyon ng publiko. Hindi pa ito hatol, ngunit hindi na rin ito simpleng aligasyon na madaling itanggi o baliwalain. Ang bawat hakbang ng proseso ay nagpapakita na may mga institusyong patuloy na sumusubok na gampanan ang kanilang tungkulin kahit pa ang sangkot ay dating pinakamakapangyarihang lider ng bansa. Sa ganitong sitwasyon, ang tunay na sinusubok ay hindi lamang ang isang tao kundi ang sistema mismo. May kakayahan ba ang mga institusyon na panagutin ang mga nasa itaas? O mananatiling limitado ang hustisya kapag ang kapangyarihan na ang nasasangkot? Ito ang tanong na hindi madaling sagutin, ngunit patuloy na hinaharap ng kasalukuyang proseso. Hindi rin maaaring ihiwalay dito ang mga boses ng mga naapektuhan. Sa likod ng mga legal na termino at formal na pagdinig, naroon ang mga pamilyang nawalan, ang mga komunidad na nasaktan, at ang mga tanong na matagal nang naghihintay ng sagot. Ang kanilang karanasan ang nagbibigay saysay kung bakit mahalaga ang bawat hakbang ng pananagutan. Sa mas malawak na pagtingin, ang nangyayari ay hindi lamang pagsusuri sa nakaraan kundi isang pagsubok sa kasalukuyan. Kung paano haharapin ng mga institusyon ang prosesong ito ay magsisilbing sukatan kung may kakayahan pa ba ang sistema na maghatid ng hustisya. Sa huli, ang hamon ay hindi lamang kung uusad ang proseso kundi kung ito ay hahantong sa malinaw, makabuluhan at kapani-paniwalang hustisya. Sapagkat kung ang proseso ay mananatiling proseso lamang, ang pananagutan ay mananatiling pangako na hindi natutupad. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang Damdaming Makabayan, tinig mula sa laylayan. Hanggang sa muli!